At pwede po bang palakpakan natin si Lord sa kabila ng mga hamon, sitwasyon sa buhay natin? Okay, meron tayong babasahin na bahagi sa talata, but before that, let me introduce to you our new series. Ang series po natin for the month of December is Fear Not, Huwag Matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag matakot. Bakit po nakakatakot yung December? Kasi nga po, marami kang inaanak, ayan, marami kang pagtataguan, maraming gastusin. Joke lang po iyon. Pero, did you know, ako ay galing sa Leyte, ang Yolanday tumama malapit na mag-Disyembre. Kaya nung umuwi ho kami doon para magmisyon, meron po akong nakausap na tuwing dumarating daw po yung katapusan ng buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre, nanginginig na po siya, kinakabahan siya. And I found out na nagkaroon siya ng trauma. Ang trauma po niya ay associated sa December at associated po sa mga dagat at ulan. Tuwing lumalakas na po yung ulan at hangin, nangangamba po siya kahit wala naman po talagang abiso sa pag-asa, yung tinatawag po na storm surge. Kasi po, ito ho yung kumitil ng mahigit 15,000 plus or more na mga kababayan natin from Samar and Leyte. Meron pong isang barangay sa Samar na na-wash out talaga. Walang nakasurvive. Pero hindi po nila binalita lahat iyon. Nangyari yung Yolanda ng Sabado, dumating kami doon ng Lunes para i-rescue po yung family namin. Pakahirap po ng pagsakay. So itong kapatid nating ito, nagkaroon siya ng phobia tuwing December. So sa inyo, siguro masaya kayo, masaya tayo, pero let us be sensitive kasi may iba po, hindi po ganon kadali sa kanila at hindi po pare-pareho yung nararamdaman nila sa nararamdaman natin. Did you also know that in 1980, kung di ako nagkakamali, ay nangyari po ang isang considered to be the great mishap tragedy in the sea. Ito po ay yung paglubog ng MV Doña Paz. Bro, naalala mo yung Doña Paz, bro? Sa 1987 pala. At alam niyo kung kailan to nangyari? December po siya. Ako po ay taga Leyte. Dati po wala pa hong 87 bro, no? 81 ako pinanganak. So mga bata pa tayo no? Pero balitang-balita po talaga yun. Kasi wala pang eroplano noon, lahat ng papuntang Maynila, pauwing Leyte, dalawa lang po yun. Kung hindi po bus, ay barko. So naalala ko, hihinto po sa Masbate and then sa Leyte po. Na-realize ko, naalala ko po noon, ito po'y may dalang katatakutan sa iba po natin mga kapatid. But again, ang tema po natin ay, Fear not, do not fear, God is here. Hindi ko po alam kung ano po ang dala ng Disyembre sa inyo. Siguro ito yung time na nag-break kayo, ayokong palungkutin ka, paiyakin ka. Ito yung time na pag naririnig mo si Ariel Rivera, gusto mo siyang batuhin. No? Pag kumakanta na siya, sana nga, patayin na kagad yan. No? Kasi po iba po ang dala ng buwan ng Disyembre. Ako po personally, ngayon pong buwan ng Disyembre, meron po akong nararanasan po ng stress, sa totoo lang po. Dahil napakarami pong requirements, 4 na papers po. Alam ko naman po na kaya ko yon. Naniniwala po ba kayo na kaya ko yon? O, kasi walang choice, kailangan mong kayanin. Kasi hindi mo maipapasa pag hindi mo, pero yung isipin lang po siya. Actually, nagbababad ako ng maraming time para po gawin po siya. But anyway, last week nandun ako sa Manila para magstay in sa dorm para makapag-concentrate. Pero sige po, tayo po'y tumayo para basahin natin ang ating tema sa buwan po ng December. Luke chapter 2, verse 10 to 11, sabay-sabay natin itong basahin ng malakas. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Okay, let's read. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah. He is the Lord. Isa pa nga po. The angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah. He is the Lord. Before we pray, let me give you a short background of this verse now. Nung dumating si Jesus sa lupa, pinili po niya yung panahon na magulo ang politika. Kagaya po na nangyari sa atin ngayon. Magulo yung ekonomiya, magulo yung mga tao, punong-puno ng kasalanan. Of all the era or time na bibisitahin ng Diyos anak ang lupa,
Pinili ho niya yung panahon ng magulo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang good news, everybody say good news. Ang good news po ay may dating lang kung meron pong bad news. Yan po yung pag-aaralan natin yan. Maybe, ngayong umaga na to, you're experiencing bad news, tragedy, but yun yung essence kung bakit may Diyos. Bakit? Mas mararamdaman mo, mas makikita mo na kailangan mo siya pag may nangyayari sa buhay mo na pinahintulutan niya, hindi mo gusto at hindi ka aya-aya. Let us pray. Lord, today, I still choose to praise you. Pinipili naming pasalamatan kayo, purihin kayo. Sa kabila po ng lahat, hindi lang po dahil sa mga pagpapala, katugunan ng panalangin, maayos na pamilya. Sa iba ho sa amin, Lord, hindi po pare-pareho ang nangyayari sa kanila, sa amin. Meron pong ibang okay po sa kalusugan, meron din naman pong iba na may sakit. Meron pong ibang sagana, meron din namang iba na kapos na kapos. Meron pong iba, Lord, na may peace of mind, meron namang iba na tuliro, balisa at gulong-gulo. So today, Lord, we call for sensitivity. We call for patience and understanding towards each other. Help us, Lord, to widen our love, Panginoon. Ang aming pangunawa, ang pag-intindi sa bawat isa. Because we realize and we know, hindi po kami pare-pareho ng nararamdaman. And Lord, today, we want to be a helping hand to someone who needs help. We want to encourage someone, Lord, na nanghihina. For those na mahirap sa kanila, Lord, ang ngumiti. Help us, Lord, na maging joy nila kahit po sa panandaliang oras lamang. And help us, Lord, to bring the good news for those who have received bad news sa buhay nila. Salamat po, Panginoon, dahil sa church na ito, we are not just a church. We're a community and a family. And we love each other. We care for one another. We remember those who are sick, si Brother Darwin, yung pong iba, Lord, na maring hindi nabanggit pero may karamdaman, may mahal sa buhay, nasa ospital. We just speak healing sa buhay nila. Sa aming mga kamag-anak, Panginoon, physical, emotional, spiritual na karamdaman. We pray for healing in the name of Jesus. Doon po, Panginoon, sa mga nanghihina, abutin niyo po sila, palakasin niyo po sila. Sa mga kinakabahan, kagaya ni Krisa, i-assure niyo po siya, Lord, na magiging successful po yung delivery nila sa kanilang baby. We pray for provision doon po sa mga nakakaranas po ng kakulangan. At salamat, kayo po ang aming great provider. Thank you din po, Lord, sa panghuli, sa pagkakataon na kami po ay mag-work for 6 days. Thank you. Binigyan nyo kami ng lakas para makapagtrabaho. Yung mga pinagrereklamo namin, Lord, na boss, opisina, is the very thing, Lord, na pinagpipray ng iba na walang trabaho. So, Lord, remind us to be grateful, to be thankful. And Lord, today, it's no longer work, it's all about worship. Kasi Lord, hindi nyo kami nilikha para magtrabaho lang, nilikha nyo kami para magpahinga. At ang tunay na kapahingahan ay masusumpungan namin sa iyo dahil kayo po ang aming Panginoon, tagapagbigay lakas at renewal sa amin. We also speak blessing sa mga milakad pa mamaya. We're praying, Lord, for safety, for favor, for provision, for your blood covering to be upon their trip, Lord. In Jesus' name we pray, and all the people of God say aloud, Amen. Bago tayo umupo, check out nyo nga yung mga katabi nyo, kalikuran, sabi mo, are you okay? Okay ka lang ba? Sabi mo. Sige po, check it out. Kumustahin nyo lang po sila. Sabi mo sa kanya, thank you, chinek mo ako. Hindi mo ako nirong. Okay, good morning po. Fear not. Lahat tayo merong phobia o kinakatakutan sa buhay. Ayon po sa mga psychologists, ang isang tao, yung katabi mo, meron niyang pinaka-basic na po na phobia, 14. Ipis, butiki, ahas, tubig, heights. Sino dito may fear of heights? No. Meron pong claustrophobia, yung takot po na malagay sa masikip na lugar, kagaya ng elevator. Aerophobia po yung takot sa matataas na lugar. Yun pong takot sa tubig, ano pong tawag doon? Marami pong phobia, meron pong stage fright, meron pong fear of death, fear of the unknown. Lahat tayo may phobia. Pero ang phobia po o katatakutan na ating pag-uusapan ngayon, yung takot sa Disyembre. Because believe me, maraming tao, lalo na mga Christian, ayaw ng December. Kunwari lang, takot sila dahil may kakaibang dala
ang buwan ng December. Ito po, warning. That even during the most wonderful time of the year, di ba kanta yan, is the most wonderful time of the year, fear can find its way past the lights, the trees, the presents, the land, right into our hearts and rob us of joy of Christmas. Meron po akong kakilala, tuwing December po, nanginginig po ang kanyang katawan, umiiyak siya. Bakit? Because it is during that December, wala na siyang parents. Naghiwalay po ang kanyang mama at papa. It is during that December time na namatay yung kanyang paboritong aso. Sabihin niya po, para aso lang eh. Hindi mo alam kung ano po ang joy o peace na dala ng aso na to sa kanya. Dahil nag-iisa lang siya. So nalulungkot po siya. At natatakot po siya dahil naaalala po niya yung pangyayari na kasama pa ho niya, yung kanyang aso, bago ho ito mamatay. But did you know that one of the important message or topic and themes of Christmas is fear not, huwag matakot. Bakit kaya ang isa sa pinakamahalagang mensahe sa buwan ng Disyembre, huwag matakot? Bakit kaya sa pagkadami-dami ng tema, pwede naman po na ang pausuhing tema o ang pinaka-main theme lang po ng December is love, sharing. Hindi pala sharing, hindi pala giving lang ang pinaka-buod o tema ng buwan ng Disyembre. Ang pinaka-buod o pinaka-tema ng buwan ng Disyembre, huwag matakot. Alam niyo kung bakit? Because Christmas is considered to be the most stressful, most depressing, most frustrating, most fearful, worry and anxiety-full season of the year. Totoo po yun. Bakit? Napipressure ka. Dami nagyayaya sa'yo, hindi mo alam. Hindi mo alam kung saang Christmas party ka pupunta at ilang Sharon ang iuuwi mo. Yung pala yung kinakatakutan. No? Hindi po totoo, di ba? At may pressure na kagad kasi may mga nagpaparamdam na, money po, Ninong. Anong sabi mo? Money. Money po. Ayun. Biro lang po yun. Ang Pasko, kaya stressful, kaya puno ng katatakutan na merong nangyayari sa katawan natin pag Pasko. Dahil po sa tinatawag nating Christmas rush. Grabe po yung traffic. Kasi mga Pilipino, di ba, kung kailan malapit, doon na magbibilihan. Christmas spirit. Ano pa ho ba? Christmas expectation, Christmas tradition, Christmas high. Yung sobra pong high yung emotion mo, di ba? Handa dito, luto dito, barbecue, ikaw pay. Pagkatapos ng alas 12, wala na, pagod ka, parang ang panangyari. Ba't ba kilos tayo ng kilos, no? Tapos parang, kailangan sa araw ng Pasko, kailangan mamasyal. Hindi pwedeng hindi mamasyal. Dapat na mamasyal talaga. Punta ka naman doon. Punta kang Baguio, Tagaytay. Wala eh. Hindi ka makasingit. No? Kasi punong-puno ng tao. Tapos pag uwi mo, pagod na pagod ka. Ano ba naman to? Sana di na lang tayo tumuloy. And then Christmas gift. Sino ho dito pag tuwing araw ng Pasko, lagi kang napupunta sa mga hindi marunong at walang utang na loob na kamanito-manita. Pinaghandaan mo maigi. Chocolate ang binigay sa'yo. Suklay sa kabimpo. Alam niyo yun? No? Parang sinasabi, magsuklay ka. No? O di kaya safeguard. O di kaya naman figurine. No? And then, of course, you're expecting Christmas miracle, pero parang walang tumutugon. Maasa tayo, sana may tumugon, may mangyari, nakakaiba sa ating mga buhay. Ito po, totoo po talaga to. Nung ako po yung nagpastor sa Hagonoy, nakausap ko po yung isang nanay na may mga anak na nasa US, sabi ko, Nay, nagba-Bible study kami December, ba't nasaan po yung mga anak nyo? Ay, Pastor, sorry po, di po sila uuwi ng December. Kailan po sila uuwi? Matatawa ho kayo, Biyernes Santo uundas. Sabi ko, bakit? Kinukuyog po kasi sila ng mga kamag-anak namin pag Pasko eh. Pag nalaman nila, wala na kaming privacy dito, parang may expectation silang kakaiba. Kaya pumupunta ho sila sa panahon na fasting. Biyernes Santo eh, di ba? Penitensya. So, totoo po talaga to. Sabi ko, meron palang mga taong nag-iisip ng ganon. Bakit? Iniiwasan nilang ma-stress. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kahit matindi yung achievement mo ng Pasko, parang nawawala. Because Christmas will exempt our achievement because of comparison. Nakabili ka ng ganito, nakita mo katabi mo, ay, ang mas maganda na bili niya. Maiinggit ka ngayon. Sana nga, hindi tayo naiinggit, pero likas talaga sa atin ang pagiging mainggitin.
Meron pong pagkainggit na bulgar, meron na mas pasikreto lang. Hindi, ang ganda, ah. Pero inggit. Okay? And then, we exaggerate our weakness and shortcomings. Wala kang jowa, kakanta si Ariel ngayon, iiyak ka ngayon, di ba? So, na-exaggerate yung kahinaan at kawalan mo ngayon. Dahil sa Pasko, hindi ka naman umiiyak pag kumakanta si Ariel ng undas. Di ba? Sana ngayong undas, di ba? Hindi ka naiiyak eh, okay lang yun. Wala, mamatay na sana yan, di ba? Pero pag Pasko, parang naiiyak yung iba, no? And then, we expose our pain and suffering because of community. Pansinin nyo pag Pasko, nakaka-offend. Kita-kita kayo magkakamag-anak, di ba? Pag nakita ka, ano sasabihin? Dalawa lang yan. Tumaba ka ata. Parang sagwa. Pag nagpapayat ka naman, ano nangyari sa'yo? Parang hindi mo mawari, ano ba talaga to? Iwasan nyo hong bumati at mag-comment ng hindi maganda. Pag nakita nyo, oh, hallelujah. Okay lang, no? Ano sasabihin mo? Hindi, okay, praise God sa buhay mo, no? Huwag na magko-comment ng mataba o mapayat. Bakit? Nako-conscious po yung katabi mo. Amen. The very gifts you have can give you grief this Christmas. Sa totoo lang po, yung mismong binigay sa iyo ng Diyos, magdadala po ng kapighatian, kalungkutan at katatakutan sa iyong buhay. That's why, in the first Christmas, 4 na mensahe na dala ng anghel galing sa Diyos na nagsasabing, huwag matakot. Kanino? Kay Maria, Luke 1:30. Kay Joseph, na mapapangasawa dapat ni Mary, fear not. Kay Sakaraya, na walang anak, umaasa na magkakaanak, ang sabi ng anghel sa kanya, huwag matakot. Kay Maria naman, about 16 years old, nabuntis siya. Walang sexual intercourse, divine conception. That's why our Roman Catholic friends celebrates divine conception pagdating ng December kasi yun po yung ginugunitan nila. Pero dito, 16 years old lang si Mary. Meron na siyang pinagbubuntis. At nakakatakot po yun. Bakit? Hindi niya alam paano maging ina. At ang masaklap po dito, ang pinabubuntis niya, Diyos, si Jesus. Hindi ba kayo matatakot nun? And then, ang mga pastol, ang mga shepherds, ang sabi sa kanila, huwag kayong matakot. By the way, ang mga shepherds ang pinakaaba noong panahong iyon. Sila po yung nagbabantay lang ng mga hayop, sila yung walang inaasahan. Sa gitna po ng parang, nagpakita po ang napakaraming anghel at nagbigay ng isang matinding mensahe, huwag kayong matakot. Now, tingnan niyo po yung picture na to. Saan kayo nakaka-identify dito? Kay Mary, na may dinadalang isang matinding responsibilidad. Kay Jose, na gusto at ibig iwasan at takasan ang responsibilidad kay Maria o sa Diyos. Kay Sakaraya na naghaantay ng panalangin, or sa mga shepherds na abang-aba, mahirap na mahirap, kailangan ng himala. Saan ho kayo nakaka-identify? Ano man po ang problema, sitwasyon ninyo ngayong umaga na to, o sa darating na Kapaskuhan, whether you're Mary, Joseph, Sakaraya, or the shepherds, God is telling you today, huwag kang matakot. Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Lord sa buhay po natin? Alam niyo po, sa 4 na pagkakataon na nagpakita ang mga anghel, each time, the angel said, fear not. The angels pointed each one, and they also are pointing to us, to a God who came near, who still comes near to us in our time of fear. Ang mensahe po na dala ng mga anghel sa Kapaskuhan na huwag matakot, ay makapangyarihan, punong-puno po ng kakayahan at pag-asa dahil ito po ay binabakapan ng integridad at kapasidad ng ating buhay na Diyos. Bakit tayo hindi dapat matakot? Dahil merong Diyos. Emmanuel, God with us. Bro, alam mo ba yung name mo, Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Ganun palang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po, ang ibig sabihin ng Pasko, sumaatin ang Diyos. Ang tanong ho dito, nasa atin nga ba ang Diyos? Nasa atin nga bang mga puso ang ating Panginoon? The message of fear not does not come at Christmas. Wala ho yan sa Pasko. But at the Christ of Christmas. Sino ho yung Christ ng Christmas? Jesus. He is coming to take away our fears and fill our hearts with peace, with hope, with love, and with joy. Alam niyo po, kahit saan ka magpunta, anong kainin mo, anong suotin mo, pag wala kang Jesus, hindi ka mapapayapa ngayong Pasko. Meron akong kaibigan, mayaman. Alam niyo, sabi niya, nung binata pa ho kami, can you stay a little longer, bro, sa bahay namin? Sabi ko, bakit? Nalulungkot ako, natatakot ako.
Ito yung mga tao na nasa kanila ang lahat, but they don't know how to have a peace in their hearts. Kahit nasa iyo na ang lahat, pag wala si Kristo sa puso mo, mapupuno ka ng pagkatakot. So ang tanong ko ngayong umaga na to, because this is an introduction, diniscuss ko ito last per gathering, how do we prepare for Christmas? Sino dito handa na sa Pasko? Tanongin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Pag tinanong mo bata, handa na po ako. Kasi ang ibig niya sabihin, mamamasko siya. Di ba? Pero ang mga magulang, ang tanong dito, handa ka na ba sa Pasko? Meron ka na bang pang fruit salad, pang spaghetti? Hindi po yun yung ibig ko sabihin na handa. How do we have a fear-free Christmas? Isang Pasko na malayo sa pagkatakot. Sino ho dito ngayong umaga na to? Gusto mo ang Pasko mo, konting takot, konting balisa, konting worry ang mararanasan mo. Say amen nga po. Okay, dalawa lang po ang outline natin ngayong umaga na to. Una, alamin natin saan nagmumulang ating takot. Kasi pag hindi mo alam kung saan nagmumulang kinakatakutan mo, baka mamaya kasama mo siya sa buong Pasko, kailangan itagtag mo siya. Kailangan alisin mo siya. Kailangan ma-determine, ma-identify natin, ito pala nagpabigay takot sa akin eh. Kaya dapat tanggalin natin. Okay? So first, how do we know the sources of our fear? Number one, alam niyo po, nag-aral ho ako, inalam ko po, merong 5 basic fears ng Pasko. Kinakatakutan. Kahit sinong tao ka pa, ano man ang estado ng buhay mo, nung pinag-aralan mo, Christian ka man o hindi, naniniwala ka sa Diyos o hindi, merong 5 basic na pinagmumulan ng takot ang tao sa Pasko. Number one, una tigit sa lahat, kalungkutan. Natatakot sila kasi ayaw nilang malungkot. Ayaw nilang mag-isa. Gusto nilang sumaya. Kaya nga po, sabi ng iba, I am lonely because I am unhappy. Hindi kasi ako masaya. Alam niyo po ba, maraming mga tao ngayong Pasko gustong maging masaya. But did you know, mga kapatid, ang paghahanap ng kaligayahan ay isang siguradong sangkap ng kalungkutan. Okay? Siguro, iba sa inyo, hindi mag-a-agree, no? Pastor, paano naging malungkot? Maligaya nga eh. Ang paghahanap ng kaligayahan ngayong Pasko ay isang siguradong rikado o sangkap ng kalungkutan. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo, bakit, Pastor? Because happiness is temporary. Temporary lang po ang happiness. Hindi ka talaga lubusang masisiyahan. At ang happiness ay parang kuryente, fluctuating. Minsan po pataas, minsan pababa, minsan pataas, minsan pababa. Parang kuryente sa Apalit. Yung isang church po natin sa Apalit, madalas po sila nag-a-adjust ng worship service. Bakit? Ang kanilang source ng kuryente, pabago-bago, fluctuating po. Hindi po solid, hindi po kagaya sa atin. Hindi ho at bihira po mag-brown out. Huwag naman sana mag-brown out to pagkasabi ko na ito. And happiness is short-term. That's why a lot of people during Christmas are very lonely. Alam niyo po ba, kung lonely ka ngayon at hindi mo alam pa paano i-handle yung loneliness na yan, you can affect other people na katabi mo. Kaya mag-iingat po tayo. Bakit? Nakaka-apekto po tayo sa iba na hindi naman lonely. Why? Because during Christmas, we fear people will leave us. Iiwanan tayo. Saka, ang isa daw po na nagiging dahilan bakit lonely ang mga tao pag Pasko, pag may problema. Ayaw ng mga tao may problema. Sino ba naman dito sa ating gusto may problema, di ba? Nalulungkot tayo pag may problema. Halimbawa, may bonus na, tapos nalaman natin na delay. Ay, problema. Nalulungkot na tayo. Unhappy na kagad tayo. Kasi po, ang konsepto ng mga tao sa salitang happiness, that walang problema. For a person to be happy, according to them, kailangan po may absence ng problema. Naku, lalo na po pag may pain. Naalala ko po during Pasko, yung kuya ko po, nagstay kami na matagal sa Bethany Hospital sa Tacloban dahil meron po siyang sakit. Marami hong gastos o pera na nailaan para sa kanyang pagpapagamot. Number 2, bibilisan po natin. Weariness. I am inadequate. Hindi ako sapat. Hindi tayo sapat para magawa ang lahat ng mga pinapagawa at kailangan nating gawin sa ating buhay. Have you ever felt that way?
Because during Christmas, there's just too much work that we need to accomplish. Kailangan natin gawin ito, kailangan sa decoration pa nga lang eh. Ako, anong sasabihin ng mga kapitbahay ko? Dati nagde-decorate ako, ngayon hindi na. Diba? Dati naghahanda ako. So kailangan luto ka ng luto, mag-isa ka lang. Habang yung mga kasama mo sabay, pabanjing-banjing lang. No? Nakagalit ka ngayon, napapagod ka. Bakit? Tingin mo sa sarili mo, you are not enough. You are inadequate. Natatakot tayo, baka hindi ko matapos. Natatakot tayo, baka malipasan tayo ng pagpapalit ng taon, dala-dala pa rin natin yung mga unaccomplished task or job ng taong 2024. We fear because there's too much appointments, schedules, and expectation. And sometimes we fall into the trap of pleasing people. Kaya po yung weariness, isa sa number 1 na source ng kinakatakutan ng mga tao. Number 3, hopelessness. Hindi ako tiyak, hindi ako sigurado. Ano bang mangyayari? Ano bang dala ng kinabukasan sa susunod na taon, 2025? Because people, kaya nga po uso rin po pag Pasko, yung mga hula-hula. Because we want to know the future. Gusto po nating malaman ano ang dala ng kinabukasan natin. Alam niyo po ba mga kapatid, pag gusto mong malaman ang kinabukasan, para mong sinasabing gusto kong maging Diyos. Kasi hindi po natin kayang alamin ang dala ng kinabukasan. Dahil kailangan natin magtiwala kay Lord kahit sa gitna ng uncertainty sa buhay. That's why people are afraid during Christmas kasi hindi tayo sigurado. Pag ginastos ko ba to, may patitira pa ba? Pumapasok na kagad po yung pag-aalala. Amen? Naiisip natin, imagine po, sa panahon na dapat masaya tayo, pero tayo po'y puno ng kawalang pag-asa. That's the irony. And then number 4, worry or fearfulness. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo control sa mga bagay. Yung demands, yung concern, yung needs ng season, yung mga bayarin. Alam niyo po ba na it is also during the Christmas time or season na tumataas yung crime rate? Alam niyo ba yon? Marami pong holdapan, nakawan, pickpocketing. Sino dito sa Maynila nadukutan ka na? Tatawid ka lang? Parang nagkakasalubungan lang pagtingin mo, wala ka ng bag. Paglingon mo, wala ka ng sapatos. No? Ano, nakuha sapatos mo, no? Pagtingin mo, wala ka ng t-shirt, no? Magsha-shopping ka, punta kang Divisoria, tuwan-tuwa ka, no? Pagtingin mo yung bag mo, las-las na. Tapos doon na huli, yung magnanakaw, pickpocket na sasabihin, maawa na po kayo, Pasko po kasi pang Noche Buena namin to. Parang gusto mong sabihin, kami, paano naman kami, maawa ka rin. Kasi nga po, ang mga tao, ang source ng krimen, pag-aalala. Alam niyo ba kahit kriminal, nag-aalala din? May tao kaya doon. Nag-aalala sila. Papasukin ko ba yun? Baka may bantay, di ba? Kasi nga po, ang fear, ang worry, universal po yan na problema ng buong mundo. Amen? Sino po nakaka-relate dito? Say amen lang po. At pang-5, covetousness. Nako po, ito ho yung mga tao na gusto ng marami. Sobra. I want more. I need more. Bakit? Ang katwiran po niya, pag nasa akin na ang lahat, magiging masaya na ako at hindi ako mapupuno ng takot. Ibig sabihin mga kapatid, ang security niya nakasalalay sa material things. Sa material being. Kung baga sa joke, ito ho yung uri ng bata na nagpalo palayok, kinuha lahat ng mga barya, hindi pinamigay sa mga kaibigan niya. Talagang sinalubong yung palayok sa mukha para makuha lahat eh. Alala ko dati, si Jethro, yung palayok na binabasag, no? Pagkabagsak, yung ninang niya, kunin mo. Alam mo, kinukuha niya yung pera, pinamimigay naman sa iba. Sabi ko, sa'yo yan. Yung commercialism ng Pasko. Saka yung FOMO, alam niyo ba yung FOMO? Fear of missing out. Baka wala ako neto, baka meron sila, tas ako, di ba? Papalabas ngayon lahat. Sa commercial ng Pasko, ito ang bagay na cellphone sa araw ng Pasko. Wow. May printer at may plancha. Alam niyo, mag-ingat po tayo dahil meron pong isang Bible character na ganyan mismo at punong-puno siya ng takot. Sino ho yun? Si Herodes.
Natakot siya because he wants to keep his power and he viewed Jesus' birth as a threat sa kanyang position bilang hari. Kaya hindi po siya naging masaya. So, 5 po mga kapatid. Ano po yung 5? Banggitin nga po natin. Number 1, loneliness, weariness, hopelessness, worry or fearfulness. And then, okay, number 2 na po tayo, na makauwi na po tayo. By the way, bago tayo umuwi, magsusulat tayo mamaya ng isang kapirasong papel ng mga wish, prayer at declaration natin sa ating lupa. Ilalagay natin sa capsule, ililibing po natin siya, ibabaon natin siya sa lupa, ililibing no? Ibabaon sa lupa para sa ating groundbreaking. So magstay po kayo ha, susulat kayo ng mga Bible verses na pinagpipray po ninyo para sa ating church lot. Amen po ba doon? Ito, ayan, dito. Papasa ito mamaya, tapos po, ito nga po yung ating first fruit envelope. Ayan, okay. So, dahil excited na po tayo sa atin pong church lot, palakpakan na po natin si Lord, no? Alam nyo, kahit nakakatakot, nilalabanan lang po natin yung takot. Ganun lang po talaga, mauna lang. So, unahan mo yung takot para di ka matakot, no? So, know the solution. Una po, know the sources. 5, know the solution. Okay, now, nasa isang tindahan po ako, narinig ko po yung isang secular song. Hindi ko alam kung sino pong kumanta na ito. Parang bago po, parang isang K-pop, no? Narinig ko, kinakanta niya, amazingly, ang kinakanta niya, nasa Bible. Sabi niya, Jesus is God's gift that keeps on giving. Si Jesus daw po ay regalo ng Diyos, na pag natanggap mo ang regalo na ito na si Jesus sa buhay mo, hindi tumitigil ang kanyang pagkakaloob at pagbibigay sa ating buhay. Amen? Grabe, amazing no that Jesus is the solution to the 5 fears that men are experiencing. Kaya nga po, if you don't have Jesus, you have nothing. But if you have Jesus, you have everything. Kaya po, ngayong Pasko, basta nasa iyo ang Panginoon, sigurado di ka magkukulang. Sige nga po, pakitapik yung katabi mo, sabi mo, di ka pababayaan ng Panginoon. Sagot ni Lord, taya ni Lord ngayong Pasko, di ba? Pero pag wala kang Panginoon, hindi siya sentro sa buhay mo, kahit nasa iyo ng lahat, parang kulang pa rin, kapos pa rin. Therefore, Jesus is the antidote against all kinds of fears in this life. Ang Panginoon, ang gamot sa lahat ng uri ng katatakutan o kabalisahan ngayong Pasko. Why? Spell Jesus. J-E-S-U-S. Everybody say Jesus. Only Jesus can bring joy, empowerment, salvation, unlimited supply, and satisfaction in our lives. So, spell mo yan. J-E-S-U-S. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Wow! Now, kaya lang, ang mga tao, sineselebrate yung Pasko na walang Jesus. Nakasentro sa gamit, bili, shopping, regalo, pagkain. Naalala ko, nagpa-check up ako nung una kong nalaman, high blood ako. Tagahagunay po yung doktor ko eh. Tinatakot ako, sabi niya, ano? Kasi tuwing Pasko, pinapabalik ako, sabi, ano? Kakain ka na naman ngayong Pasko. Sabi ko, paano ba naman ako kakain? Tandaan mo, high blood ka. Kaya huwag ka na magpapa-check up. Hindi, joke lang. Binibiro lang pa ako. Ninong ko po yun eh. Is it possible to celebrate Christmas without Christ? Yes. Pwede. In fact, baka nga iba sa atin dito, sineselebrate yung Pasko. Kunwari lang, no, magsisimbang gabi ako, kukumpletuhin ko. Pero hindi, si Jesus ang sisimbang gabi mo. Ano yon? Yung get up mo, nag-A ka, Sino ba yun? Di ba? Siya yun, di ba? Yan mo, geng-geng, di ba? Yung get up mo, ang pinapasikat mo, hindi talaga, yung makikita, maliligawan, di ba? Yung sakripisyo ng paglalakad. Naglalakad kayo, pagod na pagod kayo. Pagdating doon, natutulog lang kayo. Hindi kayo nagsimbang gabi, natulog gabi kayo. May simbang gabi tayo ha, 2 ha. Saka syempre, sa gabi po natin gagawin to. Hindi sa umaga. Kaya nga simbang gabi, hindi umaga. Is it possible to celebrate Christmas without Christ? Yes. Alam niyo kung bakit? Ang sineselebrate po ngayon ng mga tao ay commercial Christmas, carnal Christmas,
Christless Christmas. Alam niyo po ba, ang dami nagkakasirang relasyon pag Pasko. Mag-iingat ho kayo sa mga reunion, Christmas party. Naabutan mo doon yung old crush mo nung high school. Pakyut ng pakyut sa'yo eh. Kakaproblema po yung mga reunion. Totoo po ba yan? Amen? Sabi mo sa katabi mo, iwasan mo mga reunion, ha? Kung aatin kayo ng reunion, dalhin nyo yung marriage certificate nyo, asawa nyo, lola, mga biyanan. Bakit? Diyan papasok yung tukso, karnal. Mga inuman, droga. Diba, sino ba yung namatay, nasasalubong ng New Year's stewardess? Na napakabata, napakaganda na stewardess, namatay po siya. Bakit? Dahil po sa okasyon ng pag-iinom at mga maling tao, maling barkada. That's why they celebrate Christless Christmas. Mga kapatid, if you miss Jesus, you will miss the Christ of Christmas. You will miss joy. Mamimiss nyo si Joy. Andito ba si Joy? Mamimiss nyo ang joy ng Pasko. Dalawa pala joy natin dito, no? Kaya joy, joy. Ano po ba, Pastor, ibig sabihin ng Pasko? Christmas, two word, Christmas. Christmas means any occasion na ang sentro ay si Jesus. Kaya po tayo napupuno ng takot kasi po, sineselebrate natin yung Pasko pero hindi sentro si Jesus sa buhay natin. Okay. So, how does Jesus or Jesus takes away the fear of men this Christmas? Number 1, Jesus' joy is the antidote for our loneliness this Christmas. Ang kagalakan na dala ni Jesus ang gamot sa anumang uri ng kalungkutan ngayong Pasko. Pwede mo bang sabihin to sa katabi mo? Choose joy over happiness. Ready, go. Choose joy over... Ang joy sa Tagalog ay kagalakan. Ang happiness sa Tagalog, kaligayahan. Napakalaki po ng kaibahan. Alam nyo ba mga kapatid? Joy is internal. Happiness is external. Ano ibig sabihin nun? Mahahanap mo ang kaligayahan sa labas. Happy fiesta, happy birthday. Lahat ng happenings. Happy ka. Pero pag wala ka na sa lugar na yon, hindi ka na happy. Ang joy nasa loob mo. Bakit? Kasi ang joy si Jesus. Para maging happy ka, kailangan mo munang maghanap ng lugar, pumunta sa isang lugar para maging happy. Ang joy, kahit nasa malungkot na lugar ka, nilalabas mo lang ang kagalakan na meron si Kristo, boom, kahit na hindi masaya yung lugar, nagiging puno ng kagalakan. Amen? Kaya nga po, kaya lonely ang mga tao because they're seeking for happiness. Di ba yun yung number 1 source? Patapatan po natin yan ngayong umaga na ito, no? Happiness is temporary. Saglit lang. Joy is permanent. Sino ho dito, binilhan mo ng laruan yung anak mo? Sige nga, pinakamabilis na oras na pinagsawaan nila, ilan? Oras, minuto, segundo. Bili. Talagang iniyak po. Talagang nag-breakdance pa, di ba, sa SM, di ba? Nag-always pa, di ba? May anak ba kayo nagbe-breakdance sa ano? Yung mahihiya ka talaga, sige na nga, bumangon ka na eh. Yung, di mo ko bibilhan? Sige. Nagbubudots na kagad eh. Pag sinabing budots, humihiga. Umiiyak. Di binili mo. Pagdating mo doon, ano po ang ginawa? Tinapon. Ginilid. Ikaw naman, galit na galit ka, tapos ikaw yung sigaw ng sigaw. Ano ba yung mga laro? Ikaw naman yung bili ng bili. Kasi nga po, temporary. Amen? Magugulat kayo yung mga anak nyo po, mas gusto pa nilang laruin yung mga panandok, takip ng kaldero, plastic bottle na walang halaga pero masaya sila, walang presyo. Happiness means problem-free. Naku, pwede ba yun? Ang joy, kahit may problema, may choice ka na maging magalakin. Sino dito pumunta ka dito kahit may problema ka? O may joy ka. Bakit? Hindi ka napipigilan ng problema kasi po, ang mindset ng tao sa happiness, kailangan walang nangyayaring pangit. Pwede ba yun? Mambihira, di paborito ka talaga ni Lord. Sobra-sobra, no? Sila nagkakaproblema, pero ikaw okay ka lang, relax lang. Grabe naman, di ba? Hindi po lahat. Pag umambon, umulan, pati ikaw naulanan, naambunan. Pag bumaha, mababaha ka rin. Pero ang joy, may choice ka. Kahit baha, pwede ka mag-swimming. Pwede ka mangisda. Pipiliin mo lagi ang iyong mga
pagpili sa kabila ng problema sa buhay. Amen? Which one is better? Happiness, joy? Joy. Piliin nyo si joy. Joy. Kaya nga si Trex puno ng kagalakan yan. Bakit? Pinili si joy, di ba? Happiness is getting more. Joy is contentment in Christ. Ano ngayon? Hindi ako napipressure. Tigilan niyo po yung mga mga single, tinutokso niyo. Huy, ilang taon ka na? Naku po, dapat mag-asawa ka na. Hindi po ako napipressure dyan. Mananahi na lang po ako. Hanggang pagtanda ko. Hindi pala mag-aasawa. No? Contentment in Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, contentment in Christ. Di ba? Kahit gaano kaganda yung handa o kaliit ka konti, basta may contentment, masaya. Amen ba? Okay. And then, happiness is self-centered. Joy is Jesus-centered and other-centered. Kaya tayo malungkot, hindi masaya kasi po, laging gusto natin sentro tayo. Kailangan, pag naglalakad ka, kailangan nakatutok lahat sa iyo, no? Lalakad ka, di ba? Nahiya ako, bakit? Nakatingin sila sa lahat. Hindi, bro, huwag kang mag-alala, hindi sila nakatingin sa iyo. Hindi ka nga nila pinapansin Kasi ang joy, Jesus-centered. Nakatingin ka kay Lord, hindi sa sarili mo. Amen ba? And then, happiness focuses on circumstances. Joy looks at Christ. Joy looks at Jesus. Nakatingin kay Jesus. Pag tumingin ka sa mga pangyayari sa buhay mo, sa sarili mo, sa mga paligid mo, sa kamag-anak, kakilala mo, malulungkot ka talaga. Pero pag tumingin ka kay Lord, mapapangiti ka. Amen. Happiness is temporal, joy is eternal. Alam niyo ba na kahit anong mangyari sa buhay po natin dahil meron kang Jesus, may Kristo ka sa puso, hindi na mawawala ang kagalakan na yan sa iyong buhay. Palakpakan niya po natin si Lord, no? Amen? So, again, sabi mo sa katabi mo, choose joy over happiness. Choose Jesus, di ba? Matthew chapter 2 verse 10, tingnan niyo pong ginawa ng mga pantas, mga wise men. Sabi niya, when they saw the star, sino po yung star na yon? Sabi nila, yun daw po yung Orion, yun daw po yung star na nag-guide sa kanila. But the star here is the symbol for Jesus Christ. When they saw Jesus, when they saw the star, they were overjoyed. Grabe, hindi lang sila napuno ng kagalakan sobra-sobra pa. Sa ibang translation, when they saw the star, they rejoiced with great delight. Grabe. They rejoice with great delight. Sa Tagalog, ganun na lamang ang kanilang kagalakan na makita nila ang bituin. Grabe, bituin pa lang nakikita. Napuno na sila ng kagalakan. Kasi kung nasaan yung bituin huminto, nandoon ang kapanganakan ni Jesus. So hanapin mo si Jesus ngayong Pasko. Huwag mong hanapin yung kung ano-ano. Dahil pag ang hinanap mo si Jesus, makakasumpong ka ng kagalakan. Now, question. How do you start up joy this Christmas? Gusto niyo po ba mapuno ka ng kagalakan ngayong Pasko? Well, napakadali lang. Kung gusto mo mapuno ka ng joy, spell natin yung joy. J-O. Okay, Jesus first, others second, yourself last. You will be joyful this Christmas. Unahin mo si Jesus, unahin mo yung kapakanan ng iba, at ihuli mo yung sarili mo, hindi ka papabayaan at makakalimutan ni Lord, mapupuno ka ng kagalakan. Huwag mong baliktarin. Kasi pag binaliktad mo yan, hindi na po joy ang tawag dyan. Yodge. Di ba? Yodge. Si Viktor Frankl, isang survivor po ng Holocaust ni Hitler, isang concentration camp na pinapatay yung mga Hudyo, pinapatay yung mga Kristiyano. Napakaganda po nito sa kanyang libro na basa ko. Tingnan niyo po ito Ready? Read. You will find true happiness or joy when you find meaning to your life. When you are at peace with your pain, problems, and suffering, when you learn to accept that nothing happens by accident, that God is in control no matter what. Alam niyo, masusumpungan mo ang totoong kagalakan kapag hinanap mo ang tunay na kahulugan ng buhay mo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang happiness o joy, ang happiness ay resulta ng kahulugan ng buhay. Pag wala kang tunay na kahulugan o meaning o purpose ng buhay, you will only seek happiness sa mga maling lugar, maling bagay. Ang happiness resulta ng isang tamang pagpili. At ano po yun?
Kahulugan ng buhay, pangalawa, pakikipagsundo sa problema mo. Sino dito nakikipag-away ka sa problema mo? Ayoko na nito, mahirap kami. Ayoko na nito, may problema kami. Ayoko na nito, may subject kami na ipapasa. Be at peace with your pain and problems, sabi ni Viktor Frankl. Because the moment you can get along with the challenges in life, doon mo may intindihan na ang Diyos ay kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. Amen? Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Number 2, Jesus' empowerment is the antidote for our weariness this Christmas. Ang kalakasan na bigay ng Diyos ang gamot sa anumang kapagalan ngayong Kapaskuhan. Mga kapatid, let me say this now. Whatever projects or plans you have for this Christmas, Jesus will enable you to start and finish them all. Kaya ako naniniwala, matatapos ko po ito, maipapasa ko. Bakit? Tutulungan ako ni Jesus. Amen? Kung may katabi kang estudyante ngayon, sabi mo nga sa kanya, tutulungan ka ni Lord sa mga project mo sa school. Pero wag mo ipagawa kay Jesus, ha? Baka may grade si Jesus. Kung meron kang isang special na sitwasyon, bibigyan ka ni Lord ng special strength para matapos po iyon. Sino ho dito matagal mo nang gustong pinturahan yung bahay mo, nakaka-1/4 ka pa lang. Taon-taon, no? General cleaning tayo. Hindi natatapos, kaya lieutenant cleaning lang. Kasi hindi pa general hanggang bakod lang Kaya mong tapusin yan. Amen? Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, matatapos mo yan. Why? Because you are never alone. Kasama mo ang Diyos sa anumang proyekto sa buhay. Para kayong love team ni Lord, tandem ni Lord na hindi matitibag, hindi kagaya ng iba na tandem at love team. When we face something bigger than us, let us remember that God is bigger than the thing that threatens us. Kahit gaano po kalaki yan, natatakot ka ba na hindi ka makasusunod kay Lord, hindi mo magagawa ito? Natatakot ka sa responsibilidad, sa challenge? If you quit growing, you will stop. That would be the end of your life. Kaya dapat di ka takot sa challenge. Go on. Sabi mo nga sa sarili mo, bring it on. Dahil ang challenge, yun yung nagpapalago sa buhay ng tao. Amen? Kaya nga po, may challenge ulit tayo. Nakabayad na tayo sa lupa. Ang challenge, magpagawa ng building. Bakit? Pag huminto na tayo sa challenge, babalik tayo sa dati nating mindset. Mag-shrink yung ating faith, mag-shrink yung ating pananaw. Kaya po, laging may hamon. Lagi. Bakit? Naglumalago, nag-grow tayo pag may hamon lagi sa harapan natin. Amen ba? Amen? The real Christmas message is this, that God has sent a Savior to you to save you from your sins, to help you in this life, to lift your burdens and ease your fears. Grabe, no? Ang totoong mensahe ng Pasko, hindi lang para iligtas ka, kundi ang sabi ni Lord, tutulungan kita, anak. I will empower you. Sino dito naniniwala, pag pinalakas ka ni Lord, gaganahan kang tapusin at gawin ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Say amen po. Amen? Ang ating seguridad, our security is not knowing where we are, but who we are with. Sinong kasama natin? Sino bang kasama mo? Si Lord. The God who loves us and always wants the best for us. Alam nyo, yung malaman mo lang na may sumasama sa'yo, magagawa mo kahit anong bagay sa buhay. Pero bukod sa mga kaibigan, alam mong kasama mo ang Diyos at hindi ka pababayaan. Amen? Isaiah 41 verse 10, one of my favorite verse. Let's read this verse. Ready, go. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo po ba, ang righteous right hand sa Bible, it speaks for power and authority. Ibig sabihin po, ang kapangyarihan, ang resources, ang blessing, ang pabor, ang anointing ng Panginoon, naka-back up sa iyo. People may cut you sa work, sa opportunities, but you're not finished yet. Why? Because God is the source of all the blessings in life. Hindi ka patapos hanggat hindi sinasabi ng ating Panginoon. So anong declaration po natin dito sa point number 2? Sabay-sabay natin sabihin ito. Ready, go. I can do all things through Christ who gives me strength. Isa pa. Ready, go. I can do
through Christ who gives me, Amen. O, sabihin mo na sa katabi mo, simulan mo na. Kung ano man po yung dapat nating simulan, simulan na natin. Mag-review, mag-take, ano pa ho ba? Mag-aral, mag-disiplina, mag-diet. Okay, naku po. Number 3. Jesus' salvation is the antidote for our hopelessness this Christmas. Ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon, ang gamot sa anumang kawalang pag-asa ngayong Pasko. Alam nyo kasi ang hope, everybody say hope. Ano ba yung hope? Isang inaasahan sa hinaharap. Alam nyo po, ito magandang tanong, no? Ano bang hinaharap natin? Yung bukas, yung susunod na taon, yung ating tagumpay? Hindi po. Ang tinutukoy po dito na hope, yung pag natapos na yung buhay natin dito. Ang greatest hope po natin, pag natapos na ang buhay dito, may pangalawang buhay kay Kristo Jesus. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kaya nga po, in a form of a news, dinala po ng mga anghel ang balitang ito. Tingnan niyo po sa Matthew 1:21. What is the greatest news? Magsisilang si Maria ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kapatid, are you afraid of failure? Are you afraid na you might fail God? Don't be afraid because Jesus can always forgive you if you come to Him. Pag lumapit ka sa Kanya, kaya Kanyang patawarin, kaya Kanyang bigyan ng panibagong pagkakataon at bagong buhay. Hindi lang sa Kapaskuhan, kundi sa buong buhay o pagkatao mo. Amen po ba doon? Alam niyo po, kung ang pag-asa mo, ang inaasahan mo lang yung araw ng bukas, that's not hope. That's expectation. Ang hope talaga na inaasahan natin dito, ang hope na pinatutukuyan dito, yung pag-asang meron tayo kahit wala na tayo sa lupa. And this is not about religion. This is all about the relationship in Jesus. Now, tanungin mo nga yung katabi mo, what do you need? Sige, pakitanong mo. Ready, go. What do you need? Sagutin mo siya kung ano need mo. I need an iPhone. I need something. I need money. Di ba? Sabi ni Max Lucado, what is our greatest need? Kasi kung ano daw yung greatest need natin, yun dapat ang pinadala, ibinigay ni Jesus. Sabi ni Max Lucado, if our greatest need had been information, God would have sent educator. If our greatest need had been technology, God would have sent a scientist. If our greatest need had been money, kung pera talaga ang pinakakailangan natin, God would have sent an economist. But since God knew that our greatest need was forgiveness, so God sent Jesus. He is our Savior. Because ultimately, ang kailangan mo, tagapagligtas, tagapagpatawad sa iyong pagkakasala at sa iyong kahinaan. Amen? Taas nga pong kamay dito yung nagkakasala, nagkakamali, di ba? You need Jesus. Amen? We need Jesus. At yan po ang kahulugan ng Kapaskuhan. Christmas reminds us that we have been provided with a solid foundation for faith through the baby in the manger. And His name is, anong pangalan niya? Jesus. Everybody say, Jesus. Okay. Siya po yung solid foundation natin ngayong Pasko. Anong favorite Christmas carol mo? Bukod po doon sa Jingle Bells. Alam niyo ba yung Jingle Bells? Pati yung Whenever I See. Ano yung favorite na Christmas nyo? Yung memorize talaga na pag pinakanta ka, talagang karapat dapat kang bigyan ng 1,000 with matching dance step pa, di ba? Okay. Ang Pasko ay sumapit, di ba? Alam nyo ba merong isang famous Christmas jingle na ang pamagat po ay Hark the Herald Angels Sing. Do you know that song? Wag mo muna ipakita yung lyrics ha. Sige, kantahin nga natin. Ready, go. Hark. Okay. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Okay. Mga pang 100 pa lang yan. Practice pa, more practice pa, ha? Okay. Itong kanta na to, hindi ka pa nabubuhay, nasulat na to. Now, para maintindihan natin yung kinakanta natin lagi, ha? Itong kanta na to, nandun sa lyrics mismo ang katotohanan na kailangan natin ng tagapagligtas. Let's look at the lyrics, ha? Sabi dito, Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled. Dahil dumating si Jesus. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Ano po din tukoy dyan? Eternal life. Born to raise the sons of men, maging anak tayo ng Diyos, born to give them second birth. Ano po yun? Born again. Nasa lyrics pala siya. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Oh, baby siya, pero hari siya ng buhay natin. We need Jesus. We need forgiveness. We need Jesus' salvation for our hopelessness. Amen? Jesus has been given, He has been born for us to remove man's greatest fear, and that fear is the fear of eternal damnation. Hindi ka na matatakot sa impyerno. Bakit? Niligtas ka na ng Diyos doon nung tinanggap mo siya bilang sarili mong Panginoon tagapagligtas sa iyong buhay. Amen? Number 4, Jesus' unlimited supply is the antidote for worry and fearfulness this Christmas. The fear of lack. The fear of anxiety. Alam niyo po ba na ang worry, ito ho yung nanay ng lahat ng kasalanan? Maniwala ho kayo na kaya tayo nauuwi sa maraming pagkakasala kasi nag-aalala tayo. Halimbawa, nag-aalala ka, maagawan ka ng posisyon, nag-aalala ka, magkukulang ka. So mag-iisip ka ngayon ng maraming mga dahilan para mapunan yung pag-aalala na yan sa maling kaparaanan. Worry is the mother of all sin. Worry will make you doubt, disobey, distance away, and get discouraged from God. Worry is a sign of a lack of faith and wrong focus. Kaya ngayong Pasko, gagawin kang balisa ng kaaway, ng demonyo. Gusto niya lagi magtanong ka sa Diyos, iko-question mo, ba't wala ka pang ganyan? Kung talagang mabuti ang Panginoon. But you know what? Ang worry hindi galing sa ating Panginoon. Diba? Kasi nga naman po, sa Pasko, ang pinapakita po na star, tayo, yung hamon. Wala pa yung hamon natin. Ang binigay lang, hamon sa buhay. Imbis na hamon, di ba? Kaya malulungkot ka, pero mga kapatid, si Jesus at tanging siya lang ang star ng Pasko. Hindi ikaw. Kaya hindi ka dapat mag-worry kung bago ba damit mo o luma. Bakit? Hindi naman ikaw yung may birthday si Jesus. Amen. Worry is also one of the root cause of greed. You can become so obsessed with ensuring yourself against the possibility of not having enough that you hoard more than you'll ever need. Di ba tumataas ang mga bilihin ng Pasko? Bakit? Hino-hoard ng mga negosyante. Bakit? Para tumaas po ang demand. Kumonti yung supply, tumaas po yung demand. Siyempre, yung presyo tataas po. Grabe. The first Christmas is a classic example of God's miraculous provision. The manger was small, called stable. It's simple, yet it never lacked God's supply. Alam mo, kahit maliit lang, konti, simple lang nakapaskuhan, titiyakin ng Diyos, hindi kayo magkukulang. Hindi nyo ba napansin nyo, no? Sa maliit na sabsaban, marumi, mabantot, nandun ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Saan po pinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Ito po yung spiritual principle. Saan man isinilang si Jesus, naroroon ang provision ng Diyos. Nang ibig sabihin po, kung isinilang po si Jesus sa puso nyo, nasa inyo ang provision ng ating Diyos ngayong Pasko. Amen ba? Wow, praise God. Pastor, how do you know that? Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak, hindi niya ipinagkait. Sa halip, binigay para sa atin. Hindi man niya kayang ibigay ang masagana sa ating mga buhay at ang lahat ng bagay. Binigay ngayon the best si Jesus eh. Ano pa kaya yung ham? Ano pa kaya yung pang spaghetti? Ano pa kaya yung pera? Amen ba? 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit mayaman siya, siya'y nagpakadukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kapatid, nagpakadukha si Jesus sa krus. Kinawawa siya. Bakit? Para ipalit ang poverty mo at gawin itong kayamanan na ibinigay sa iyo. Huwag kang mabuhay na dukha. Don't be a beggar this Christmas. You are a child of God. And a child of God does not beg. A child of God asks to his Father who is loving, responsible, and able to bless him no matter what. Kaya ngayong kinanta natin kanina, di ba? I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. Amen ba? We are reminded that though life can be difficult and uncertain,
God is with us no matter what. Amen? When we encounter the unknown, let's remember, it's never unknown to God. Hindi po ito bago sa ating Diyos. Alam ng Diyos, hindi ka dapat mag-alala. So, do not fear because Jesus is here, Emmanuel, God with us. Panglima at panghuli, Jesus' satisfaction is the antidote to our covetousness this Christmas. Maraming tukso, maraming temptation, kagaya nga po ni Herodes. Don't manipulate people this Christmas just to get something for our security. Don't control them kung may resources tayo, no? Hindi porkit ikaw nakapagbigay, ikaw nang masusunod lahat, no? Ako magpaplano ngayong Pasko kung saan tayo lalakad, ha? Bakit? Ako may pera eh. Ako may budget. Huwag mong kontrolin sila. Bakit? Mawawala yung joy ng Pasko. Amen? Be humble. Sabi mga nasa katabi mo, be humble. Diba? Magpakumbaba po tayo. Tingnan niyo po ang ginawa ni Herodes. Nang mabalitaan ni Herodes ang kapanganakan ni Jesus, siya ay naligalig. How come na siya'y nag-worry samantalang siya'y hari na? Na itong si Jesus, sa sabsaban lang naman pinanganak. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong pare at ipinagtanong niya at inutos saan ba isisilang itong Kristo na to. Ang ginawa kasi ni Herodes, pinapatay niya ang mga bata 1-year-old hanggang 2 para matamaan si Jesus, hoping na mamamatay si Jesus. Kaya sineselebrate po ng Roman Catholic yung tinatawag na Niños Innocentes. Kamatayan ng mga bata na walang muwang. Can you imagine, nagpapatay siya? And did you know, pinapatay ni Herodes yung kanyang asawa at mga kapatid kasi akala niya aagawan siya ng trono niya. You see kung anong kayang gawin ng power at greed ngayong Pasko? Mga kapatid, ang antidote ng greed is generosity. Para hindi tayo maging gahaman. Kasi meron tayong kapasidad na maging gahaman eh. Ay ang pagiging mapagbigay. Pag hindi ka marunong magbigay, may pagkagahaman po tayo. If we keep on withholding what is right. Pinipili lang natin kung sinong bibigyan natin. Yung meron tayong mapapala. Ang pinaka-the best na pagbibigay, yung walang balik talaga, wala kang aasahan. The difference between greedy intention and godly satisfaction is this. Greed gets and takes away and wants the rest, while godly satisfaction acknowledges and worship and offers God the best. Hindi po natin sinasabi yung first fruit para po dumami nagbibigay. No. Ang pagbibigay sa Diyos ay dapat lang kasi siya nagbigay sa iyo. Baruin mo, pray ka ng pray kay Lord, bless mo ako. Tapos yung ngayon si Lord nahihingi sa iyo, wala ako Lord. That's greediness. And we keep on saying, I'm not greedy, Pastor. There are many forms of greediness. Ang pagiging ganit po, hindi kailangan mukha kang politiko, mukha kang buaya, matindi yung dating mo. You can be greedy even the little things that you have. Tingnan niyo pong ginawa ng mga pantas. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria, na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba si Maria. Hindi po, si Jesus. Si Jesus ang sinamba nila. Hinandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Now, listen mga kapatid. Walang pagsamba na walang paghahandog. Ang mga hari, sumamba at may dalang handog. This Christmas is not about what you will get. Christmas is about what you can give to the Lord who gives life to you, who keeps on blessing you every day. Amen ba? Mabuti ba si Lord sa buong taon natin? Then you can give God the best gift for Him. Don't withhold, because withholding gifts is greediness. You don't want your kids to be greedy. May 4 kang anak, tapos yung isa ayaw magbigay. Anong nararamdaman mo? Anak, hindi tama yan. Now imagine yung mararamdaman ng Diyos if we keep on withholding what is for the Lord. Amen ba? Celebrate Christmas with generosity. I-celebrate natin ang Pasko na may kagalakan sa ating mga puso. Luke 2:20, umalis ang mga pastol, nagpupuri sa Diyos, at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. No? Christmas, there are 2 ways to celebrate. Be greedy and be generous. Be selfish and be selfless. Glorify self or glorify God. You know, when you give something to the Lord,
Nawawala yung pagmamataas mo sa sarili mo kasi sinasabi mo, Lord, hindi akin to, sa'yo to, Lord. Hindi mo na kailangan pangalandakan, no? Ako, mapagbigay ako eh. Hindi. Pag binigay mo, nabubura, lumiliit yung yabang sa katawan natin. Napupunta kay Lord ang karangalan at kaluwalhatian. Yun yung taong lalong pagpapalain ng Diyos. Amen? So let's close this. Bakit natin maaasahan ang Panginoon? Kasi ang pangako niya sa 1 Corinthians 1:9, He is faithful, He is reliable, He is trustworthy, and therefore ever true to His promise, and He can be depended on. Dito mo isandal ang iyong pagtitiwala ngayong Pasko, hindi kung kanino man. At matitiyak ko kapatid, mapupuno ka ng kagalakan. Ang totoo po, hindi po tinatanggal ni Lord ng kagalakan eh. Pinapalitan lang niya ito. Hindi niya tinatanggal ang katatakutan, pinapalitan lang po niya ito ng mas maganda. At habang pinipili mo kung ano yung binibigay ng Diyos sa iyo, unti-unting nanghihina ang pagkatakot, lumalabas ang tapang at pananampalataya sa ating mga buhay. So in a way, it's your choice kung anong pipiliin mo. It's our choice lagi. How to have a memorable December? A December to remember? Fear not, only believe. Fear not, only obey. And fear not, only be brave. Huwag kang matakot. Basta para kay Lord, hindi dapat kinakatakutan ng Panginoon. Amen? We will have our communion, and then we will pray. As we close our eyes, the elements will be distributed sa bawat isa po sa atin. And then, gagawin po natin yung ating pong mga wish at prayers para sa ating church building. No? Susulat natin sa Project Nehemiah. So let us close our eyes. Sige po, pwede ba tayong tumayo na rin para po sa ating communion? Let's have a background music. And then, hawakan niyo po na maigi ang mga elements na to na nagpapaalala na kasama natin ang Panginoon. Noon pa man hanggang sa mga susunod na panahon, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Sabihin nga po natin ito ng sabay-sabay, do not fear, Jesus is here. Isa pa nga po, do not fear, Jesus is here. Let us pray. Lord, today, isinusuko po namin sa inyo ang aming kabalisahan, pagkakatakot, pag-aalala, pangamba sa aming mga buhay. Ang dala ng okasyon ng Disyembre ay dala ng katatakutan, dala po ng pag-aalala. Pero Lord, we choose to trust in you, we choose to believe in you. Dahil alam namin, Panginoon, hindi nyo kami iiwanan ni pababayaan man. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng aming mga kahinaan, kakulangan, lahat ng aming kabalisahan. Thank you, Lord. Kahit marami kaming baggage o burden sa buhay, inaanyayahan niyo po kami, Lord, na ipagkatiwala, ibigay pa rin ito sa inyo. And thank you, Lord, kaya niyo pong buhatin, pasanin, tanggapin ang makakapanghitan sa aming buhay at palitan ito na mas maganda. Kung meron po ditong isa o dalawa na gusto pong makaranas ng kapayapaan ngayong Pasko, pakitaas nga lang po ng kamay. If you're praying, Lord, give me peace this Christmas. Give me, Lord, your joy this Christmas. Please raise your hand. And repeat this prayer with me. Lahat tayo sabay-sabay. Panginoong Jesus, sa umagang ito, pinipili ko ang kagalakang alok mo. Pinipili kita sa buhay ko. Mula sa oras na ito, ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking susundin. Ikaw ang aking pananampalatayahan. Ikaw ang aking paghahariin sa buhay ko. Halika, Panginoon, samahan, baguhin mo ako. In Jesus' name I pray. Amen.